Hi guys! In this video ay tuturo ko sa inyo ang iba't ibang commands sa Microsoft Word at kung anong mga gamit nito. Kaya stay tuned para malaman nyo kung paano. Hi guys! Welcome po sa aking channel. This is Sir Mike of Sir Mike's Tutorial. Bali sa channel po na ito ay mag-upload po ako ng mga tutorial videos about Office applications at iba pang programs na pwede nyo magamit. Kaya kung nagustuhan nyo ang content na ito ay huwag nyo kalimutan mag-like, subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga bagong videos na i-upload natin. Okay, so before natin simulan yung ating video tutorial para sa araw na ito, ay isang mabilisang shoutout muna kay Make Mark Maze Slideshow. Maraming salamat, at sa mga nag-subscribe na at nag-like ng ating first video tutorial ay maraming salamat din po. Okay, so simulan natin yung ating tutorial dito sa paggamit natin ng tinatawag na Home tab. Bali sa Home tab, ito yung pinakaunang tab na gagamitin natin para ma-format natin yung ating document. So dito nga yung mga commands natin dito ay naka-organize into group. So meron nga tayong tinatawag dito na clipboard group, merong font group, and paragraph group. So dito unahin natin ang tinatawag muna na clipboard na kung saan may apat ito na laman. Meron tayo dyan cut, copy, paste, and format painter. So isa-isayin natin yung gamit ng bawat command na ito. Unahin muna natin is yung tinatawag na cut and paste. Bali sa cut and paste, ginagamit ito pag may mga text kayo na sa inyong document na gusto nyong ilipat or i-transfer. Bali kung paano, ang gagawin lang natin dyan ay i-select nyo muna yung text na gusto nyong ilipat. Halimbawa, itong title natin na Microsoft Word. Ang gagawin lang natin dyan, i-select lang natin. Ngayon, once ma-i-select nyo na siya, i-click lang natin yung cut. Once may click na natin, ay may kakat yung ating text doon. Then, ang gagawin niyo before kayong mag-paste, ay ililipat nyo muna yung ating cursor, which is ito yon, yung blinking object na ito, yung ating insertion point, halimbawa, sa ilalim. So, i-click lang natin sa ilalim ng inyong document, and then, gamitan nyo ngayon ng paste. Yun yung paggamit ng tinatawag na cut and paste natin. Okay, so yung sunod naman dito, after natin ng cut and paste, is yung copy and paste naman. Bali dito, ang copy and paste mula dun sa term niya na copy, ginagamit yan kung gusto nyong kumuha ng kopya ng inyong document naman. Halimbawa, yung title ng Microsoft Word na ibinaba natin, gusto natin ay gawing dalawa. So, imbis na i-type nyo pa, ang gagawin na lang natin ay isa-select lang ulit yung Microsoft Word na yan, tapos ay gagamitan nyo naman ng copy. Pagka na-click na natin yan, same kanina, lipat nyo muna yung inyong cursor kung saan nyo ilalagay yung inyong text. Halimbawa, sa ilalim niya lang. Then, saka nyo gagamitan ng paste. Ngayon, pagka na-click na natin, automatic, magiging dalawa na yung inyong text na. Yun yung gamit naman ng tinatawag na copy and paste naman. Okay, so yung sunod naman natin dito, after natin sa cut, copy, and paste, is yung tinatawag na format painter. Ang format painter naman, ginagamit ito pag meron kayong mga format na inilagay sa inyong document at halimbawa gusto nyong gayahin sa ibang part ng inyong document. Ito yung ginagamit para mas madali siya. Halimbawa, gumawa kayo ng document niyo at halimbawa nilagyan nyo ng format katulad nito. Naglagay kayo ng font dun sa inyong text. Naglagay kayo ng size, nilagyan rin natin ng color or highlight. Ayan. Okay, so halimbawa nagustuhan nyo yung format na ganyan. Kung gusto nyo siyang gayahin ng madalian, nang hindi nyo na inuulit, ang ginagamit ay format painter. Bali, ang ginagawa lang dyan, i-click nyo lang yung word na may format na gusto nyong gayahin. Katulad nito, Microsoft natin. I-click lang natin ng isa. Then, i-click nyo lang yung format painter. Pero depende sa inyo. Bali, pag click nyo ng isa lang, pag nakapaglagay na kayo, ay kailangan nyo ulit bumalik sa kanya. Kumbaga, pa isa-isa yung paglalagay. Pero kung gusto nyo na continuous yung pag-apply natin ng format, pwede nyo gamitan ng double click or double left click. Bali, pakita ko na lang sa inyo. Yun nga, i-click muna natin yung word na may format and then double click sa format painter. Ngayon, once may click na natin yan, ayan, ibababa natin yung ating ID. May kasama na siya na parang paintbrush.
ang gagawin natin, i-click nyo lang dun sa mga words na gusto nyong lagyan. Ayan, isang click lang, automatic gagayahin nyo na agad yung format. Yun yung gamit ng tinatawag na format painter. Pero once na tapos na kayong gumamit niyan, kung gusto nyo matanggal lang yung brush, is press nyo lang yung escape sa ating keyboard lang. Okay, so yun yung unang group natin under sa Home tab. Ngayon, punta naman tayo dito sa kasunod sa tinatawag na Font group naman. So, dito sa Font group, yung iba medyo familiar na rin sa paggamit nito. So, isa-isahin din natin. Bali, meron tayong una, itong tinatawag natin dito na font. Bali, sa font, ginagamit ito kung gusto nyong magpalit ng style ng inyong text sa inyong document. Ayan, common ginagamit niyan lalo na sa mga title or kung meron kayong specific font na gustong gamitin talaga. Bali, ang gagawin nyo lang dyan para magamit siya ay isa-select nyo lang din yung word or words na gusto nyo lagyan. Halimbawa, yung title natin na Microsoft Word ay papalitan natin. So, ang gagawin, same kanina lang, isa-select natin yung Microsoft Word na yan using drag and drop. Then, punta tayo dun sa font, i-click nyo yung kanyang drop-down arrow, then pili lang kayo dito na gusto nyo na font. Once makapili, i-click lang natin, then yun yung ilalagay niya as font na. Okay, so yung sunod naman natin dito sa font is yung katabi lang niya, yung tinatawag naman natin dito na font size. Bali, ang font size naman, yun na mismo, ginagamit siya kung gusto nyong i-adjust yung size ng text sa ating document naman. Halimbawa, itong title na ginawa natin. Gusto nyong medyo lakihan. Ang gagawin lang natin ay isa-select lang ulit natin yan. Ngayon, once ma-select na natin yan, punta kayo dun sa font size naman. I-click lang natin yung drop-down arrow niya din. Then, pwede kayong pumili dito sa may list of sizes niya kung ano yung gusto nyong gamitin. So, kung wala kayong magustuhan nga pala dyan, pwede kayong mag-type dun sa kanyang box. Then, i-press nyo lang yung enter para may apply. So, halimbawa, dito lang muna tayo pipili ng isa. So, i-click nyo lang din para may apply yung size na gusto natin. Yan. Pero kung ayaw nyo gumamit nga pala ng tinatawag natin na font size, sa katabi niyan, meron tayong tinatawag dito na grow font or increase font size at saka yung decrease font size. So, dito naman, same din sa font size, ang ginagawa lang niya, pinapalaki or pinapaliit yung size ng text natin. Ang gagawin nyo lang din, i-select nyo lang yung text na gusto ninyong gamitan. Then, gamit lang kayo ng increase or decrease font size lang. Kiniklik lang siya. Yan, para mag-increase or lumaki yung text natin. Then, decrease kung gusto nyo naman medyo liitan yung text natin. Okay, so yung sunod naman natin dito, after natin ng increase and decrease font size, ay yung tinatawag naman na change case naman. So, ito, yung iba, hindi masyadong familiar sa gamit niya. Bale, ito kasi ginagamit para mapalitan natin yung casing ng inyong text. Bali, sa sinasabi natin ng casing ng inyong text, yung ibig sabihin nito, yung pagkaka-type sa kanya. Kung gusto nyo bang gawin na lahat ay naka-capital letters, lahat ay small letters, or gusto nyo ang first letter ay naka-capital. Yun yung ginagamit natin, yung change case. Bali, kung papaano, ganito lang siya. Ang gagawin lang natin ay i-select nyo lang yung ating, halimbawa, yung paragraph. Isa-select natin yan. Ngayon, once ma-select na natin, punta lang tayo dun sa may change case, which is yung may capital A and small letter A. Pagka na-click natin yan, lalabas yung choices kung ano ang gusto nyong gamitin. Bali, meron tayo dyan sentence case, lower case, upper case, capitalize each word, and toggle case. Bali, depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Halimbawa nga, gusto natin lahat naka-capital. So, ang gagawin natin, gagamitan lang natin ang tinatawag na uppercase. Ngayon, pagka na-click na natin yan, yung ating document, magiging capital letters. Lahat na. Pero kung halimbawa, ang ginamit nyo naman dito is lowercase, lahat naman magiging small letter naman. Ganyan lang, syempre, yung first word natin ay mali na. Kasi dapat naka-capital yung first letter. Then, kung gagamitin nyo naman dito is capitalize each word, yun na mismo yung ginagawa niya and kinakapital niya yung every first letter of the word sa ating document. Habang yung tinatawag naman natin na toggle case ay kabaliktaran.
Yung first letter, pinapaliit, then yung kasunod ang malaki, katulad nito. Then, yung last natin dito ay yung tinatawag naman na sentence case. Ito naman, kung gusto nyong ibalik na sa normal na casing niya, i-click lang natin din, then babalik lahat sa dati na. Yun yung gamit ng tinatawag natin na change case naman. Okay, so yung sunod naman natin sa change case, itong merong eraser naman, which is yung tinatawag na clear all formatting. Ito ginagamit naman ito kapag meron kayong mga format na nailagay sa inyong documents at gusto nyong tanggalin. Kumbaga, ibabalik natin sa dating itsura niya. So, kung gusto nyong gamitin ito, ang gagawin lang natin, isa-select nyo lang din yung gusto nyong tanggalan ng format. Yan. Tapos, i-click lang natin ang tinatawag na clear all formatting. Pagka na-click na natin ng isa yan, ay babalik na sa dati yung ating text. Yun yung gamit ng clear all formatting. Yun nga lang, may isang format siya dito na hindi kayang tanggalin, which is yung tinatawag natin na text highlight color. Yun lang yung isang command or format na hindi niya kayang tanggalin. Kaya kung gusto yung tanggalin nito, ay ginagamitan lang siya ng no color pag gusto nyo tanggalin. Okay, so yung sunod naman natin, yung under pa rin sa font group, yung tinatawag naman natin ito na bold, italic, and underline. Ito naman ginagamit siya, yung tatlo na to, sa mga documents natin para ma-emphasize natin yung inyong mga text. Kumbaga, pag merong mga important details na gusto nyong mai-emphasize agad para makita nung babasa na importante yon, pwede nyong gamitan ng tinatawag na bold, italic, or underline. So, kung paano, ganun pa rin, isa-select nyo pa rin yung mga word or words na gusto nyo lagyan. Halimbawa, etong Microsoft Word, ang gagawin natin, iselect natin siya. Bago gamitan natin ng bold. Ang ginagawa nito, medyo pinapakapal yung text natin, katulad nito. Yun yung gamit niya. Etong italic naman, ginagamit siya para halimbawa mapaslant yung ating word naman. Halimbawa, katulad nito. Isa-select lang ulit natin siya, then gamitan lang natin ng italic. Yan, yun yung gamit niya. Tapos ito naman, syempre yung underline, kaya lang tinawag na underline, ay ilalagay lang ng guhit sa ilalim ng inyong text. Halimbawa, itong word na graphical, select lang natin siya, then gamitan natin ng underline. Okay, so yung sunod naman natin dito, after natin gumamit kanina ng bold, italic, and underline, is yung tinatawag naman natin na strike through. Bali, yung strike through, ginagamit naman ito para ma-cross out natin ang text sa inyong document. Halimbawa, pag merong mga mali sa inyong document, pwede nyong gamitin ito para ma-cross out natin siya. Bali, ang gagawin lang natin dyan, isa-select nyo lang kung anong word na gusto nyong i-cross out. Halimbawa, itong word na purpose. Ang gagawin natin, iselect natin siya. Then, i-click lang natin ang tinatawag na strike through. Ang gagawin niya lang po ay i-cross out niya yung inyong text na mismo. Yun yung gamit lang niya. Habang ito naman, yung kasunod ng strike through, yung tinatawag naman natin ito na subscript naman, ang ginagawa naman nito ay pinapaliit yung text natin, tapos ibinababa. Common itong ginagamit, lalo na pagka naglalagay kayo ng mga chemical compound. Halimbawa, maglalagay kayo ng H2O. Yan. Ito yung ginagamit para yung 2 ay lumiit at bumaba. Katulad nito, pakita lang natin din yung example. Ayan. So, halimbawa, gumawa ka ng ganyan yung chemical compound nga. Tapos, gusto mong ibaba yung number na 2. Ang gagawin lang natin, i-select lang natin siya. Then, gagamitan lang natin ang tinatawag na subscript. Ngayon, pagka na-click na natin yan, papalitin niya yung 2, then ibababa niya po. Yun yung gamit ng tinatawag na subscript naman. Pero kung halimbawa, ang gagamitin naman natin, itong tinatawag na superscript naman, ito naman ay kabaliktaran niya. So, yung kung sub, ang ginagawa, pinapalit at binababa. Yung superscript, pinapaliit, pero itinataas niya. Kumbaga, common itong ginagamit pag naglalagay naman po kayo ng mga exponent sa inyong ginagawang document naman. Bali, kung papaano ay ganito naman. Halimbawa, maglagay tayo ng example. Ayan, halimbawa, ito yung 1024 raised to the third power dapat. So, kung gusto nyong iangat yung 3,
ang gagawin lang ay isa-select natin siya, then i-click nyo lang ang superscript. Pagka na-click na natin, yan, yun yung tinatawag po na superscript. Yun yung gamit ng dalawa natin. Okay, so yung sunod naman natin dito, yung tinatawag natin na text effects. Ang text effects, ginagamit naman ito para makapag-apply tayo ng mga effects sa inyong text na ginagawa. Halimbawa, sa mga title or kung meron kang mga words na gustong lagyan, ito yung ginagamit para mas madali or mas mabilis. Bali, ang gagawin lang natin dito, select nyo lang din yung text na gusto nyong lagyan. Halimbawa, itong Microsoft Word natin, select natin siya. Then, i-click natin ang tinatawag na text effects. Then, pwede na kayo agad pumili dito ng text effects na gusto niyo. Bali, meron tayo dyan yung default niya na ng mga effects or style or design man yan. Pagka nakapili na tayo, i-click lang natin. Then, yun yung i-apply niya dun sa text niyo. Pero dito, kung gusto niyo i-adjust pa yung other effects niya, pwede rin. Ang gagawin lang natin, i-select ulit natin yung text niyo. Then, babalik tayo sa text effects, then pwede kayong maglagay pa ng tinatawag na outline, shadow, reflection, or glow. Depende kung anong gusto niyo. Yan, pipili lang kayo dun sa mga choices niya na nasa right side. Yan, pagdating sa outline, shadow, reflection, and glow. Once makapili kayo, i-click lang natin, then yun yung i-apply niya para dun sa inyong text na mismo. Okay, so yun yung gamit ng text effects ang natin kanina. So ito naman yung katabi niya, which is yung mayroong AB. Ang tawag naman ay text highlight color. Ito naman ginagamit para mai-highlight naman yung mga important details sa ating document. Pero depende lang sa inyo kung gusto niyo maglagay. Halimbawa, itong may nakalagay tayo na sample text dito. Select lang natin siya. Then punta kayo dun sa tinatawag natin na text highlight color. I-click lang natin yung drop down arrow niya. Then, pwede kayong pumili ng color na gusto ninyong gamitin. Pagka na-click na natin, yun yung ilalagay niya as text highlight sa inyong document na. Okay, so ito naman, yung kasunod niya, yung tinatawag naman natin ito na font color. Ito naman ginagamit kung gusto nyong palitan yung kulay mismo ng text na natin. Kasi diba yung default kasi natin na text, ang kulay ay black lang. So, kung gusto nyong baguhin yung kulay niya, ginagamit ang tinatawag na font color. Bali, ang gagawin lang natin dyan, same lang kanina, isa-select nyo lang yung text na gusto nyo lagyan ng font color. Then, i-click lang natin ng font color. Click nyo yung drop down, arrow niya. Then, pwede kayong pumili agad ng color na gusto niyo. Pero kung gusto nyo umanap pa ng ibang colors, pwede kayong mag-click dito sa more colors. Then, lalabas itong kanyang dialog box. Then, pwede kayong pumili dito sa colors na available sa kanya. I-click lang natin din. Tapos, i-okay lang. Yun yung gamit ng tinatawag na font color. Okay, so dito na muna nagtatapos ang ating tutorial para sa session na ito. Kaya kung may mga katanungan po kayo or may mga gusto kayong idagdag para sa mga susunod natin na tutorials, or kung gusto nyo magpa-shoutout, feel free na ilagay sa ating comment section. And don't forget to like and subscribe. See you on our next tutorial. Thank you!